Hello friends! Ngayong araw gagawa tayo ng Korean recipe. I-share ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa kong mabilisang Korean soup. Pero may twist siya kasi Korean soup sinigang siya. Kasi sa Korea, merong soup sila na kamjang. Yan, itatry natin. Pag naluto na yung lahat, ipapakita ko sa inyo yung ating Korean soup and Korean barbecue or yung samgyeopsal nila. Yon, with a Filipino twist. Mga be, magra-rice tayo ngayong araw. Ito siya. Hindi ko alam kung lulutuin ko pa tong Korean ramen nila. Titignan ko lang. Mukhang maganda siya sa chopstick. So, ito na yung mga paste na gagamitin ko. Dito sa amin, 3.43 ito. Matagal ko naman siyang ginagamit. Yan, yung soybean paste na yan. Kasi kapag wala nito, tsaka wala, yan, ito combination nitong dalawa. Yan. Mas masarap kasi pag meron nito yung soup. Tapos yung naman, yung samgyeopsal, ito lang yung nilagay ko kanina, yung green. Combination ng konti nito tsaka ng green. Yun lang. Pero sa soup ito talaga, kailangan meron ito. Tapos ito. Tsaka yung hot pepper flakes pala, pakita ko sa inyo mamaya. So ayan na yung soup natin. Yan yung soup natin. Lalagay ko na. Tapos lalagyan ko yan mamaya ng Baguio Pechay. So, yes. Ito yung, nilagay ko siya sa Tostitos na lagyan per hot pepper flakes. Ito, nabibili siya sa Korean store. So, ito yung mga mahahalagang, hindi ko alam kung mga experts sa Korean recipes is, ano yung version nila. Pero, disclaimer lang ito, be. This is my version. Ito yung version natin. Milk daw, sabi ni Hana. Lalagyan ko siya ng mga 3 kutsara niyan or 4 to 5 na kutsara niyan. Ganon. Or mga 3 kutsara nitong soybean paste. Tsaka, mga 1 kutsara nito. Tsaka actually, depende sa panlasa mo. Kung pagtikim mo, masarap na para sa'yo yun, okay na yun. Kung ayaw mo naman ng sinigang ang ilalagay mo, pwede rin yung nilaga style, ganon. Or, pero yung wag yung may mais. Yung simple lang. Pero usually talaga ang nilalagay na cabbage at saka potato. Pero kung gusto mo yung pinaka-original, yun yung gayahin mo na lang yung kamjatang na recipe na Korean soup. Lalagay ko na itong patatas kasi baka hindi maluto. Gabi na tayo. So, wait. Lagay muna natin. Open ko lang muna to. Ayan na yung soup natin. Ready na siya ng konti. Lalagay ko na tong patatas. Ayan. At meron tayong samgyeopsal. Yung Korean samgyeopsal. Ano lang siya? Less than $15 lang siya. Kapag dito sa bahay ginawa, may samgyeopsal ka na, meron ka pang Korean soup. So, kapag nagmamadali ka at gusto mo ng Korean soup style, hindi ko alam kung ganun yung ginagawa ng ibang mga Pilipinas sa Korea, pero, ko lang siya, sariling version ko lang siya, kasi pag madalian na lang. So, yung gawin mo, kung gusto mo talagang copy yung recipe ng kamjatang, pwede naman dyan sa YouTube, meron si Maangchi, magaling siya, tsaka yung pinapakinggan ng pinsan kong si Jency, Sunyuk longest yata na Korean, ayan. Pero kung Filipina style na may twist na Korean soup, gawin mo lang kung anong gusto mong Korean sinigang style na soup or yung nilaga, yung ganyan, mabilisan lang, may 'di ba, may sibuyas 'yon, kung gusto mo medyo malasa, lagyan mo ng konting bawang na chop. Nakalimutan ko yung sa akin, sibuyas lang nilagay ko, lalagyan ko nga ng bawang ngayon bago ko tanggalin. So, yun lang. Ganun lang ba kasimple. Tapos, kung gusto mo maasim siya, syempre pang sigang style yung lasa mo. Pero kung hindi mo gusto, nilaga style lang. Tapos, lalagyan mo lang siya ng ganito. Lagyan mo siya ng soybean paste. Ayan. Ano pong pangalan yan? Ganyan. Sa mga Asian store, may mabibili kang ganyan. Tapos, last year ko pa sana ito i-share sa inyo kasi laging walang time si Hanong. At ito, lagyan mo ng konti nito. Yung green na Korean soybean paste. Ayan. Lagyan mo lang yan. Kapag gusto mo pa ng konting medyo may anghang, lagyan mo nitong konting gochujang. Pala kasi nagmamadali na naman ako. Lagi nagmamadali. Sana meron ako sinigang mix lalagyan ko. Natin, nilagyan ko siya ng konting nito. Isa lang actually kasi mag-chopstick ako eh. So kung ayaw mo naman lagyan yan, okay lang. Pero Korean soup pa rin naman yan pag di mo nilagyan ng ramen. So, ito naman, lalagyan ko ng konting onion leaf. Kasi yung recipe nila sa kamjatang meron talagang onion leaf. Tapos, hiwain ko na itong aking garlic.
Kasi just in case lang gusto nilang lagyan ng garlic mamaya pag nag-grill tayo. Man be, sesame oil yan, konting pepper, tapos konting salt lang, tapos mushroom mamaya i-grill din natin. Ayan na be, nahanda na natin. Parang wala na yata. Wala naman silang lime pero naglagay lang ako just in case na kailangan. Tapos ito, pwede rin na wala kang ramen na ilalagay dyan. Ito yung marinated na beef na mayroong, wait lang, ano to? Merong ganito. Ay, yung soybean paste. Ang sarap niya nung nalagyan ko to ng soybean paste. So, yan, mag-grill na muna tayo. Start na tayo mag-grill para mag-grill na siya. Gusto ko yung beef stick style na, marinate. Pero, nilagyan ko nga nung nakalimutan pa ba akong ilagay? Parang wala naman. Yun lang naman yung kailangan niya. Ayan. Tuloy na muna natin sila para so, kaya niya yata na lahat. Hindi okay lang. Para hindi matagal. Lagay ko na lahat. Bakit ba meron itong malak nito? Hindi pa pag kailangan ng sauce. Nag-enjoy si Hana. Nakalat ang kanyang lamesa. Treat natin ito kay nanay. Nakaraan, nagpunta kami sa Ichiban. Yung sa Japanese naman na grill. Hindi ko na lang nilagay yung 5 minutes lang yung video ko nun pero hindi siya na lagay ko na lahat bake kasi sigurado mamaya para tuloy-tuloy na yung kain natin. Wow, you're talking, Hana. Sabi ni Hana, you're making. You're making? Here. See, wow? Yan, beef steak style yan, be. Blender ko lang yan, yung onion, garlic, tsaka yung nilagyan ko siya ng lemon. Tapos, masarap din yan kung may fresh ka na ginger kasi ginger powder lang nilagay ko. Tapos ngayon, try tayo mag-chopstick. Doon ako upo. Ayan. Ituin muna natin. Ow! Do you want me to make it flat? Okay. Usually yung Korean soup nila talagang mainit, kaya lang wala na akong lalagyan, be. Yan na lang. Tsaka yun nga, kung ayaw mo siya na may ramen, wag mo nang lagyan. Kung nagmamadali ka talaga, at siya, nilaga lang yung lasa niya, tapos o kaya sinigang, tapos gusto mo siya magkaroon ng twist ng Korean soup, yun lang ilalagay mo, yung soybean paste, at saka yung green na yan, eto. Tsaka yung kaninang tinuro ko na soybean paste. Kasi alam niyo, paglagay ko ng soybean paste, grabe. Yung lasa niya, Korean soup talaga siya, be. So, yun lang. Pag namamadali lang. Lagi namamadali. Pag busy sa trabaho, ganyan, sa mga bata, sa bahay. So, ayan na, be. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag luto na natin yan siya. Pag tapos na natin maluto. Ayan, luto na, be. Kain na tayo. Please don't call my mom. Kapa tayo ulit. Ang hirap. Hinihiwa ko siya. Kasi ang laki. Yan. Hindi ko kasi naglagay mo. Gamitan natin ng sesame oil. Oops.
Ito yung sauce, sesame oil, be. Nakalimutan ko kasi. Bawal ako mag-vlog, pero ganda ko. Ang dami ko. Hola. Thank you. Mami, ala. Super sarap niya. Ayun, try nyo rin. Ngayon ay, yan, hindi siya mahal. Namura lang ang ating kapag gusto mong mag-Korean barbecue sa bahay ng simpleng style, yung may uling na, nakalimutan ko, yung parang paso ba yun? Yung basta lang yung nilulutuan ng uling na pabilog. Pwede mo rin yung lagyan ng kawali. Kung meron kang yung parang square naman na lutuan ng kawali din, pwede din yun. Or kung wala talaga nun, yung square style na open, pwede rin yung kawali nga, yung bilog. Yun, pwede ka na mag-grill. Ilalagay mo na, yung iba, yung stove na single, ilalagay nila yun sa table nila. Pero kung wala rin nun, yun, yung diulan nga, pwede mo rin gamitin yun. So kasi, ano siya, para ito sa pancake din namin, minsan sa umaga, kung may bisita lang din. Hindi ko to laging ginagamit kasi mahirap na siyang i-maintain eh. Laki niya kasi be. Pero kung ganito na nagigrill kami ng Korean na barbecue, ito yung ginagamit.